bread first, magkakasama sila. Okay, bread first, tsaka depth first. Hanap tayo ng example dito. So, ito lang. Walang example. Hindi, go. Wala? Okay. Sige, hanap. Hmm? Dijkstra. Dijkstra. Drawing na lang ako ng random. So, A, B, C, D, E, F, G. So, like, parang ganyan, 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 ganyan. Ganyan, ganyan, tsaka ganyan. Ayan. Okay. So, kapag sinabi nating bread first, uunahin mong ilagay yung mga ano niya, malapit sa kanya. So like for example, ang selected natin is A, 'di ba? Si C tsaka si B, one distance away. Si D tsaka si E, two distance away. Si G tsaka si F, 3. So bali, uunahin mo i-print si 0, selected, and then yung mga 1 distance, and then yung 2 distance, and then yung 3. So gawin natin yan. Sige. Ayun. Selected natin si A. Yan. Ngayon, kahit sino naman unahin natin, B or C, okay lang. So, sige, unahin natin si B bago si C. Ngayon, dahil inuna natin si B, kailangan kukunin din natin dito yung una nating ilalagay. So, pwedeng si E or si D. So, sige, si E na lang. E, and then si D. And then lastly, si F at saka si G. Or pwede rin G or F. Ngayon, when it comes to traversals, wala namang isang correct answer. Kasi nagbabago-bago talaga yung traversal, depende kung saan ka nagsimula. Minsan nasa given kung saan ka magsisimula. Minsan hahanapin sa iyo kung ano yung posible lang mangyari. Like multiple choice naman eh. Parang testing mo. So like for example, binigyan ka ng multiple choice. A is equals to CD B, yan, ganyan, parang ganyan. Tapos parang di check mo muna, punta ka sa D, selected mo D. Ngayon, ano yung mga malapit sa kanya? Ang dami. C, B, E, F, G. So, kahit anong order na isulat mo sila. So, D, pwedeng C, B, G, F, E, pwedeng C, G, F, E, B. Kahit anong order. Posible naman. Ngayon, ang given natin is E, C, B, A, F, E. Tanggalin natin si F. I, C, E. Oh no. Tanggalin natin si E. Ayan. Ang given natin is D, E, C, B, A, F. Hindi to pwede. Kasi, sa bread first, kailangan ubusin mo muna yung mga same distance or yung pinakamalapit bago ka pumunta dun sa mas malayo. So, since hindi natin naubos, namely, meron pa tayong F, tsaka G, pero nilagay na agad natin si A, bawal na yan. Hindi na yan valid. So, yun. Alam mo na agad na hindi siya valid. Ganun lang sa bread first. Bali, unahin mo yung pinakamalapit. Pag naubos mo nang ilagay yung mga pinakamalapit, tsaka ka na pumunta sa mas malayo. Gets ba? Ngayon, gagawa ako ng panibagong example. M, N, Q. Bakit ang Q ko? Q, P, O, R. Tapos ang relation nila parang ganyan. Yan. So, ngayon, pag magbe-bread first tayo, itong gagawin natin, diba? So, piliin natin si M. So, si M yung una natin. Ngayon, si N, si Q, tsaka si R, ayun yung pinakamalapit. So, any order we can do. Okay lang. We can go any order we want. So, for example, R, Q, N. Ayan. Ngayon, lastly, si P tsaka si O. Something to take note, dahil inuna nating ilagay si Q bago si N, dapat unahin nating ilagay si P bago si O. Same distance sila, yes, pero dahil inuna na natin si Q, and si Q is pointed lang sa P, dapat mauna talaga si P. Pero kung may ganyan, sige, pwede mong pagbalik ta rin, pero kasi walang other way to
get to O eh, except for N. Kaya kailangan, unahin mo si P. Gets mo? Kaya, ayan yung answer natin. Another answer would be M. Unahin natin si N. N, Q, R. Ngayon, unahin na natin si O kasi inuna natin si N. O, P. Unless, merong connection si N kay P. In which case, pwede natin gawin na PO. Pero kasi sa example natin, wala. Kaya kailangan mauna talaga si O bago si P. Alright? Gets? Okay. Ngayon, depth first tayo. So, depth first, gagamit tayo ng stacks. So, bale, when we say stacks, syempre, stacks. Oo, pile of decks. Ngayon, pipili tayo ng selected node ulit. Unahin natin si A. Kada pipili tayo, ilalagay natin siya sa stack. Ngayon, pag nalagay na natin siya sa stack, okay, kahit ano naman, either pababa ng pababa like B, C, D, or pataas ng pataas like B, C. Kung anong prefer mo, gusto mo pa left rin eh, C, D. Basta, dapat ang operation mo is mangyayari dun sa last na nilagay mo. So, N. Ilagay natin si A since yun yung selected. Ngayon, ang gagawin natin is select a node. First, we select a node. Next, we pop the node. Add adjacent nodes to the stack. And pop the last element from stack. Tapos, repeat 3 to 4. Tapos, paulit-ulit lang siya. So, gawin natin para hindi kayo malito. A, nasa dulo siya. Pop natin siya. So, print na agad yan. Right. Answer here. Stack is here. So, A. Ngayon, add adjacent nodes. Ang adjacent is yung may direct access siya. So, B and C. Unahin natin si B. And then C. Again, either direction, okay lang naman. Basta, tama yung process mo. Ngayon, si C, ipop natin siya. C. And then, we add yung adjacent, which is D. And then, ngayon, ipop natin si D. And then, i-add natin yung adjacent. Paulit-ulit lang, which is E, F, G. E, F, G. And then, pop natin isa-isa. Wala na tayong idadagdag, so pop ulit. Wala na tayong idadagdag, pop ulit. Wala na tayong idadagdag, tas pop ulit. So, ayan yung depth first traversal. Kuha. Basta adjacent. Any order naman, basta tama yung process mo. So, gawin natin itong MNQROP blah 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 blah. Unahin natin si O. Sige, lagay ko dito yung, yan, tas answer. Yan. So, si O, yan, pop natin yan. Yan, lagay natin adjacent. N, P. Pop natin si P. Lagay natin adjacent, which is Q. Pop natin si Q. Lagay natin yung adjacent, which is si M. Pop natin si M. Lagay natin yung adjacent, si R. And then, pop natin si R. Wala na tayong ilalagay. So, pop ulit tayo. And then, tapos na tayo. Ayan na yan. Goods ba?